6 to 9. At babasahin ko po. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Number 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Number 9, the things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Manalangin po tayo. Maraming salamat, O Lord, O God, hallelujah sa mga salita mong dito, Panginoon, O God. Make it simple, O Lord, O God, upang maintindihan po namin, O Lord, O God, hallelujah, hallelujah. At Lord, itago mo po ako, Panginoon, sa likod ng inyong cross, Panginoon, pag ikaw ang madakila at maitaas. Salamat po, Panginoon. Holy Spirit, take full control, O God. In Jesus' name, amen. Ang theme po ay experiencing God's peace. Ang church po ng Philippians ay nagsimula noong ikalawang missionary journey na Apostol Pablo sa taong 49 AD hanggang 52 AD. Ito ang kauna-unahang church na naitatag sa European continent. Si Apostol Pablo po ay nasa bilangguan ng Roma nung ito pong epistle na ito ay sinulat niya sa mga taga-Pilipos. At ang mga ito pa ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga Philippians upang sila po ay pasalamatan sa mga tulong na binibigay sa kanya. At gayon din po ay kanila pong i-encourage lalo na sa pananampalataya upang manatili ang kapayapaan galing sa Panginoong Diyos. May patatlo pong mungkahi si Apostol Pablo sa kanila upang ang kapayapaan galing sa Panginoon ay manatili sa Kanya. Ito po ang isa. Huwag bigyang puwang ang pag-alala sa kahit ano pa man. Ang mga Philippians po kasi, nung malaman nila na nasa bilangguan si Apostol Pablo, nag-alala na po sila. Siyempre ikaw, malaman mo na nasa bilangguan kakilala mo o nasa bilangguan ang mahal mo. Hindi ba, mag-iisip ka agad-agad na ano kaya nangyayari sa kanya? Pinapakain kaya, nagugutom, nakakatulog na maganda. Hindi ba? Yun ang unang-una nating isipin. Pero sabi po na Apostol Pablo sa Philippians 1:12, sabi niya, "But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel." Kaya po, wala pong saysay ang pag-aalala ng mga Philippians dahil kahit na nakakulong man ang Apostol Pablo, yung gawain niya na pagpapahayag sa gospel ay sasagawa din, hindi ba? At sabi po sa verse 18, sabi niya, "What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice. Yes, I will rejoice." Tingnan po natin, kung minsan nag-aalala tayo, sobrang pag-aalala natin, hindi ba? Tulad ng mga Philippians, nag-aalala sila masyado kay Apostol Pablo. Pero yung pagkakabilanggo niya, yun din ang paraan para ang gospel ay ma-preach. Hindi na siya gumagalaw, iba na ang gumagalaw. At kung minsan yung sabi ng Philippians na may mga nag-preach na para sa kanila lang ng kabutihan. Pero sabi na po sa Pablo, ano man yun, kasi nungalingan man o kabutihan man, basta ang gusto niya ma-preach ang pangalan ni Jesus. Amen. Para din po tayo, lagi tayo nag-aalala sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Lagi tayo nagpapadala, lagi padala doon, padala dito. Pero tingnan po ninyo, kung minsan pag umuwi tayo, sila may bahay, sila may negosyo, pero tayo wala. Kaya kung minsan, ang pag-aalala, i-minimize din po natin. Ang pangalawa po, make your request be known unto God. Pag nag-aalala po tayo, wala naman po tayong alam gawin wala naman tayong maitutulong. Pero may isa na makakatulong. Sino po? Ang Panginoon lamang, hindi ba? Siya ang control ng lahat. Kaya kung may mga problema man tayo, unang-una po siya natin sabihin. Sabi nga po, kung may problema tayo, go to the throne, not to the phone. Kasi ang phone, siyempre, i-advisean ka lang yan, baka mali pang i-advise niya, at iyon ang susundin mo. Di, lalo kang napapariwara, hindi ba? Sabi nga po sa Philippians 1:19, "For I know that this will turn, but for my deliverance,
through your prayers and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Tunay nga po, sa mga panalangin ng mga taga-Philippians, yung pang nangyari, yung mga hindi magandang hindi iniisip natin, ay iniisip nila tungkol kay Apostol Pablo sa kalagayan niya, naging maganda rin pala. Nag-rejoice pa nga ang Apostol Pablo dahil sa ginagawa, kahit na nakakulong siya, ang mission niya na may further ang ebanghelyo ay siya po nangyari, hindi ba? At kung may pag-aalala po tayo, isa lang po ang gawin natin. Sa 1 Peter 5:7, sabi niya, give all your worries and your cares to God, for He cares about you. Sino pa po ba ang magkikare sa atin? Hindi ba ang Panginoon lamang? O nga, ang mga kapatid natin magkikare sa kanila, pero katiting lang ng may bibigay kung ipakukumpara natin sa Panginoon. Hallelujah. Ang number 2 po, na mungkahi na Apostol Pablo, ay i-focus our minds on things that are excellent and worthy of praise. Isa pang bagay ang true things. Ano po ang true things? Mga bagay na with unity, with eternal truth and creation and revelation. Saan po ito makikita, hindi ba sa Bible lamang? Kaya magbasa po tayo ng Bible at intindihin po natin, asundin natin, at ang mga katotohanan, dito po natin makikita. Ang number 2 po, honest things. Mga bagay na hindi lamang tama sa Panginoon, kundi tama rin sa mga nakakikita sa atin, sa kapwa natin tao. Halimbawa po, sa pananamit natin, makikita naman kung halimbawa, sinabi natin born again tayo, tapos makikita na ang mga suotan natin ay tulad din ng kasuotan ng mga lumalakad dyan sa labas. Wala rin pinagkaiba, hindi ba? Number 3 po ay just things. Paglalakad ayon sa Espiritu, hindi lamang sa laman. Ano po yung paglalakad sa ayon sa Espiritu? Yung mga sa Galatians, yung mga meekness, yung mga kabutihang asa, yung mga ganoon. At ang laman po, yung mga nandiyan dyan, yung mga magnanakaw, yung mga slandering, lalo ng chismis, ganoon. Ang pure things, ang pagbibigay sa sarili as a living sacrifice, at ang pagbabago ng kaisipan. Yung kaisipan natin, iwaksin na natin mga kamunduhang mga ugali natin, at turuan natin mga sarili natin na gawin na yung halimbawa, may mga birthday, tapos may service, anong unahin mo? Yun po ang ibig sabihin ng pure things. At ang lovely things, mga katangiang kalulugdan ng Diyos at pagbibigay pagpapala sa iba. Ano po ito? Ano po ang kinalulugdan ng Diyos? Hindi ba yung kabutihan? Pag may kabutihan ka, hindi ba magbibigay ka? Hindi ba lahat na halos ng oras mo ibibigay mo? Yun ang kabutihan na gustong ibigay gusto natin ibigay sa kapwa natin bilang blessing sa kanila. Kung hindi po tayo magbibigay, hindi rin po sila mag-bless. Anong makikita sa atin? Wala. Pero marami po nakakaagaw ngayon sa ating mga interes, sa ating mga kaisipan. Tulad po ng internet. Kung hindi po tayo kung hindi po natin i-minimize ang pag-i-internet natin, hindi natin alam na akala natin mabuti sa Panginoon dahil ang binabasa natin at tungkol sa mga gospel, hindi ba? Pero hindi po natin namamalan ang ating sarili. Ubos na ang pera ay ang ating oras, hindi na tayo nakapanalangin. Siyempre, inaantok ka na, makakapanalangin ka pa, hindi na. Kaya yung pag-internet po natin, iwasan din po natin. Bigyan natin ng oras. Bigyan natin ng oras ang Panginoon. Pag hindi po tayo magkasala, kala po natin gumagawa tayo ng tama sa kanyang paningin, pero hindi po pala. Dahil naaagaw ng pagbabasa natin ang ating pakikipag-ugnayan sa kanya. At ang pangatlo po, namungkahi na Apostol Pablo ay following the examples of Paul. Doing the Christian practices. Tinuruan po na Apostol Pablo, tayo rin tinuruan po niya, na pairalin ang pagmamahal, ang pagkakaisa, ang pagpapakumbaba at maging ang pagiging kontento sa lahat ng bagay na meron ka. Kung meron ka na, huwag ka na maghangad. Hindi ba? At ang pangalawa po ay giving thanks to things received. Ibig pa sabihin, sa mga Philippians po, tinuruan sila na Apostol Pablo kung sino ang tunay na Diyos, kung sino ang kanilang kikilalaning Diyos, kung sino ang kanilang sasambahin. Ngayon po, bilang pong pagpapasalamat ng mga Philippians, sila po ang merong means upang sa gayon ang ministry na Apostol Pablo ay maisa katuparan, may pagtuloy. Sa
sa ginagawa po na pagbibigay ng mga Philippians kay Apostol Pablo, sa Apostol Pablo naman po, ay ginagawa din niya, kahit nakakulong siya, meron siyang means na itulong sa mga gumagawa, sa mga gawain niya, hindi ba? At ang pangatlo po, practicing Christian doctrines. Ito po ay iniwan ni Apostol Pablo sa mga Philippians at sila po yung ebanghelyo po, sila na mismo ang gumagalaw upang ito ay may sagawa. Things that they seen, yung mga milagro na nakita nila kay Apostol Pablo. Sa conclusion po, si Apostol Pablo po, marami siyang karanasan. Maraming karanasan. Nandiyan po yung shipwreck, yung andyan po yung mga pagbubugbog sa kanya. Pero hindi niya ininda ito. Hindi po, basta nagpatuloy pa rin po siya. At bakit po sa lahat ng mga nangyayari ko po, nandiyan hindi niya iniinda kasi andyan ang kapayapaan ng Panginoon. Kung nandiyan ang kapayapaan ng Panginoon sa iyo, hindi mo iindahin man nakikita mo. Kahit nasasaktan ka, hindi mo nararamdaman. Dahil ang inner joy ay hindi po mabibili ito. Isa lang ang nagbibigay ng inner joy. At kung gusto po nating, at ang question ko po, do you want to experience God's peace? Kung gusto yun po, Amen. pularan po natin ang mga taga-Pilipinas na ginagawa ang sinasabi na Apostle Paul. Salamat. Lord, maraming salamat, Panginoon God, sa inyong mga mensahe sa araw na ito, Lord, O God, hallelujah. Ayaw mo po, Panginoon God, ang mga salita mo hindi babalik sa iyo, Panginoon. Walang dala-dala, O Lord, O God, kundi dala niya po, Panginoon God, ang gusto mong pong mangyari. Thank you, Lord, O God. Lord, O God, cover mo po, Panginoon, ang yung mga salita, Panginoon, ang yung pananalugo, hindi ito yung manakaw, Panginoon, O Lord, sa amin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.